Hello, so ito na nga, no? Kasi guys, marami nag-PPM sa akin kanina, nagtatanong, Sir, tungkol ito sa MyD ko, tungkol dito sa yung ginawa kong online exam sa LTO, para kasi ito sa requirement para ma-renew yung ating mga driver's license. So marami ang nagtatanong, Sir, ano nga ba ang una mong ginawa para makapag-exam online? So kailangan pa ba yan? Ano bang mga prosesong dapat gawin para ma-renew yung ating driver's license? May nag-request din, gagawa daw ako ng video tungkol sa tutorial para sa proseso ng mga gagawin para ma-renew yung ating driver's license. So maipapakita ako sa inyong video. I hope panoorin nyo ito hanggang matapos. And guys, please don't forget to follow me. Ito yung video na ipapakita ko sa inyo. Don't forget also to pakikalat. Sure. So ito dapat ang mga dadalhin at gagawin ninyo sa pagre-renew ng inyong mga lisensya. Una, dapat meron na kayong CDE certificate, lumang lisensya, at pangatlo yung medical certificate. Pero mas maganda sa bahay nyo na gawin at kunin ang CDE certificate para hindi masayang ang inyong mga oras. Pero ano nga ba ang CDE certificate? Ang CDE or Comprehensive Driver's Education ay consider na refresher course sa mga driver, ma-professional or non-professional man na gustong mag-renew ng kanilang mga lisensya. Ano-ano nga ba ang mga kailangan o requirements sa pagkuha ng CDE certificate? So dapat meron na kayong email address, LTO client ID, at dapat nandyan din ang lumang lisensya. Pero wag mag-alala kasi ituturo ko naman sa inyo kung paano kumuha at gumawa niyan. So unang gagawin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome, then pagkatapos i-type lang natin ang LTO portal. At pagkatapos hanapin at i-click lang natin tong LTMS portal. At pagkatapos mapupunta na kayo sa LTMS portal, i-click nyo na lang po ang register. At pagkatapos may makikita kayong terms of agreement, ibasahin at scroll down nyo na lang po yan. At dito sa baba may makikita kayong do you want to accept the terms of agreement? So i-click nyo na lang po tong box katabi ng yes I accept para ma-checkan. Pagkatapos may makikita po kayong security code. Kung ano yung nakikita ninyong security code dito, yun po yung ilalagay ninyo dito. So take note po kung hindi nyo mabasa yung security code na nandyan, i-click nyo na lang po itong refresh security code. So kagaya niyan, pagka-click ko ng refresh security code, nagbago po yung security code na nandyan sa taas. So yun na po yung ita-type ko dito, kagaya niyan, 2A KB7. Kaya yun po yung nakikita ko, kaya yun po yung nilagay ko dito. Pero again guys, kung hindi nyo mabasa, i-click nyo ulit yung refresh security code. Pero kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang enroll as an individual. At dahil sa gusto nating mag-renew, so ibig sabihin yan may lumang lisensya na tayo. So dito na part, i-click nyo na lang ang yes. So dito nyo po magagamit ang inyong lumang lisensya. Ilagay lang po dito ang license number. Dito po banda makikita ang license number ng inyong lisensya. Kung may DAS, ilagay nyo po lahat ng buo. At ang expiry date naman ng inyong driver's license ay makikita naman dito. Make sure po tama lahat ng mga detalye na nilagay ninyo para hindi kayo magkakaproblema. At ang serial number naman ay makikita dito sa likod ng inyong lumang lisensya. So i-double check nyo po lahat ang mga detalye na nilagay ninyo at pagkatapos i-click nyo na ang next. Make sure na wala kayong makikitang ganito sa itaas na hindi daw match yung details na nilagay ninyo or baka ganito, already registered na daw yung driver's license ninyo. Pero kung okay naman lahat, mapupunta na tayo sa paglalagay ng personal information. Kung nakikita ninyo, nakalagay na diretso yung pangalan ninyo, tapos yung date of birth ninyo. So, ang kailangan ninyong fill upan is yung mother's maiden name. So, dapat pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa yung ilalagay ninyo. And make sure tama yung pagkakalagay ng last name, first name, at middle name para hindi kayo magkakaproblema. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos, mapupunta na tayo sa paglalagay ng contact information. So dito, kailangan ninyong maglagay ng email address at confirmed email address. Make sure active at nabubuksan ninyo ang email address na ilalagay ninyo para hindi kayo magkakaproblema. At sa lahat ng mga naka-cellphone dyan, alam kong may Gmail na application na naka-install sa inyong cellphone, hanapin at i-click nyo lang ang Gmail na apps ninyo. Kapag na-open nyo na at may nakita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang picture sa taas, pagkatapos makikita nyo na po ang email address ninyo. Ito po yon. At sa mga nahihirapang gumawa ng email address, may video na po akong ginawa, ilalagay ko na lang po yung link sa description box or sa comment section para hindi na kayo mahirapang maghanap. At kung tapos na ninyong malagay ang email address at confirmed email address, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng cellphone number. So dito i-double check nyo po lahat, pero pag okay na, i-click nyo na po ang create account. Pagkatapos may makikita na kayong ganito, successful na daw yung pag-register ninyo at kagaya ng sabi ko kanina, dapat active at nabubuksan ninyo ang email address na ilalagay ninyo kasi magsasend sila ng link doon. So dapat na within 24 hours ay na-verify na ninyo ang inyong account registration at kung hindi ay automatic itong madidelete. Pagbukas ko ng Gmail account ko, ganito po yung email na natanggap ko. Your account has been created, so dapat na within 24 hours ay na-click na ninyo ang link na ito. I-long press nyo lang po pagkatapos i-click nyo ang open in browser.
at pagkatapos mapupunta na tayo sa paglalagay ng bagong password. So dapat minimum of 8 characters ang ilalagay ninyong password at dapat may numbers at letra na maliliit at malalaki. Make sure matatandaan ninyo ang password na ilalagay ninyo para madali ninyong ma-open ulit. Make sure magkatulad lang ang new password at confirmed password na ilalagay ninyo. At kung okay na at double check nyo na, i-click nyo na po ang set password for login. Pagkatapos may makikita kang ganito, your account has been verified and confirmed. So may account ka na sa LTMS portal at makukuha mo na rin ang iyong LTO client ID. Isulat na ninyo sa papel or screenshot ninyo para hindi nyo makalimutan. Dahil ito ang isa sa mga requirements sa pag-renew ng inyong lisensya. Yan na ang gagamitin ninyo once mag-login kayo sa LTMS portal online. So dapat hindi nyo makalimutan ang LTO client ID or email address at yung password na na-register ninyo. At dahil nakuha na natin ang LTO client ID na isa sa mga requirements sa pag-renew ng inyong lisensya, punta naman tayo sa pagkuha ng isa pang requirement, ang CDE certificate. Tandaan, kung gusto niyo mag-login sa LTMS portal, pwede ninyong ilagay ang email address na na-register ninyo or yung LTO client ID dito. Pagkatapos ilagay ninyo ang password, then click sign in. Pagkatapos mapupunta ka na sa homepage ng LTMS online account mo. I-click mo lang ang e-learning. At pagkatapos i-click mo ang CDE Online Validation Exam. At may makikita kang ganito, i-click mo ang CDE Online Validation Exam. Pagkatapos may makikita kang ganito, i-click mo lang ang click here to start the exam. At dito na mag-uumpisa ang totoong laban para makakuha ng CDE certificate. Kung noon sa 25 questions, kailangan mo lang makakuha ng 13 na tamang sagot para makapasa ka or 50%. Pero ngayon sa 25 questions, kailangan mong makakuha ng 20 na tamang sagot or 80% nito para makapasa ka. At huwag mag-alala kasi wala naman itong time limit at kung hindi makapasa sa unang subok ay pwede pa rin umulit. At kung handa ka na, i-click mo na ang start. Pagkatapos pumili ka na ng language kung anong gusto mo sa pag-take ng exam, English or Filipino ba. At kapag nasagutan mo na ang lahat at pasado ka, may makikita kang ganito sa dulo. Congratulations, naipasa mo na ang CDE Validation Exam. At makakakuha ka na ng CDE certificate at pwede mo na itong ipaprint. Ang dali lang, 'di ba? So, yun lang guys, kailangan nyo lang sundin nyo na sa video para hindi kayo mahirapan. So, tandaan nyo guys, huwag kalimutan no, ang ating client ID number and then yung ating password para makalagin tayo no, doon sa ating sa LTMS portal ng LTO para makatake tayo ng online examination. So, ang problema nyo lang doon is kailangan maipasa nyo talaga yung exam. So, huwag mag-alala kasi marami mga reviewers naman nasa YouTube naman. I-search nyo lang yung LTO exam reviewer. Maraming lalabas doon. At then, kabisaduhin nyo din yung mga patakaran, yung rules ng LTO, yung mga signages, no, yung mga batas ng LTO, konti lang naman. Okay, so kailangan nyo nang kabisaduhin yun. Ayan. So kapag nakapasa na kayo sa exam, i-print nyo yun, yung result, and then para makakuha na kayo ng CDE no, certificate ninyo. And then after that one, pwede na kayong pumunta sa LTO. Pero wag mo nang dumiretso papasok sa LTO, ha? Kailangan nyo muna mag-secure ng medical certificate. Sir, saan ba makukuha ang medical certificate? Kailangan mapumunta kami sa mga hospital. Hindi. No, hindi ang sagot. Kasi marami dyan sa labas ng LTO, may mga clinic dyan na nag-offer ng medical certificate para sa driver's license po natin. Nandiyan lang sila sa gilid ng o sa labas ng LTO, no? Mga registered at registrado po sila ng mga clinic no, na authorized na mag-issue ng medical certificate para sa mga drivers po natin. Okay? So kapag kapag mayroon na kayong medical certificate at dala-dala niyo na yung na-print niyo na CDE certificate, pumunta na agad kayo sa loob ng LTO para kayo ay aasikasuhin doon at para makapagproseso na at para ma-renew na ang ating mga driver's license para iwas huli at iwas kaba kapag mayroong checkpoint. If you find this video helpful, please guys support my page. Follow me for more. And then please, if you have some questions, comment down below. Bibigyan natin ng kasagutan sa susunod nating mga vlog. See you on my next video. Thank you so much. God bless everyone.